Maghatag ko sa kabinsahe by tungod nining ato ang topic for the month which is called Redeem. Redeem. Yadtong pirmirong simana, I remember, ang nagwali ato si Brad Mark, ang redeem, iyang gi-define, iyang gi-explain. Then, second week, absent ako si Brother Brother Edgar, ang nagwali. Ako kibaw, kung siya iyang gi-explain, but redeem. So, last week, si Brother Ace Ripdos na-explain na to about redemption. Ug iyang gibasa ang Hosea, libro ni Hosea, ang first part, nga si Hosea, propita nga gisugo nga mga sawag o sa ka-prostitute, nanganak, ug unya ang iyang asawa nagpakadautan ug balik. Yabisan pas pagkadautan, gisugo siya sa Ginoo ug paliton. Pagbalik ang iyang asawa. So iyang giingon, mao kana ang example sa mga Israelinon ug kanatong tanan. Gabisan pa sa atong pagkadautan sa atong huna, gabisan pag naglungnang ta sa sala, God put us back. And that is called redemption. Nindot kayo mga kigsunan. Naingon pa si Brad Romel pagkuman, mubuo sa waling Brad Ace. Oy, mo gina Brad, basta ang waling nindot, mubo. O waling nga, katugon sa tayong taasa sa ng waliya. Actually, gihimo kung waling pirsan taasa, 5 pages ko ni God. Di mo bang 21 ko kadlong lingkod-lingkod? Unya, akong gitun-an yung mga kaigsuunan kaning redemption. Redemption is actually the story about Christianity. Kanang redemption, di na mo humagos katuig na itong istorya. Oy, kay Dod, sukad pagod namatay si Kristo, 2,000 na katuig, maulya po yung istorya sa mga tao. It will take 1,000 years. Ya. 30 lang minutos. Di ba? Ya, basa ko about crucifixion. Crucifixion. Ang mga libro nga gisuwat sa crucifixion, kung isulod nimo elf nga track, di masud. Tons kadaghan. Labaw na gyud ang blood. Nayo sa kabuk author, 7 kabuk libro iyang gisuwat about blood alone. So this topic about redemption, because it touch about crucifixion and the blood, etc. This is a long Christian journey. Pero himala, because I tried my very best, ako yung Nas Bradmiro, akong gi-condense ug maayo ang akong mga panghuna-huna, kanadto 5 pages, karon usa na lang. So let us start, mga kigsunan. Atong unahon, ang atong patukuranan, mga kigsunan, sa atong mensahe, ana makuha sa 1 Pedro, Kapitulo 1. 1 Pedro, mga kigsuunan. Kapitulo 1, versikulo 18 ug 19, ari sa New International Version, na ingon dire, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you will redeem from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Magampo ta. Labing makagagahom na mong amahan nga nasa langit, Ginoo, salamat nining kay gayunan nga imong gihatag kanako aron akong Ginoong makahimo nining pagpahimatuod sa kamatuoran pinaagi sa balaan nga kasulatan nga ikaw, Ginoo, namatay aron kami makaangkon og kaluwasan. Ug hinaot paunta, Ginoo, nga kaming tanan, hatagan mo kami og gasa sa pagdungog og gasa sa pagsabot aron kami, Ginoo, makahimo sa pagsabot nining mga pulong nga imuhang gisulat dinhi nga balaan nga kasulatan aron kini, Ginoo, makahatag og katumanan sa among nga damgo nga kami unta mahimong imong mga anak aron kami makig-uban kanimo sa imong pagbalik diri kanamo. Sa ngalan ni Kristo kini among gipangayo. Amen. As an introduction to this message, mga kaigsuunan, I will give you some mga question, dili question kundi mga kamatuoran nga naa sa Biblia. So, Church of Christ, we are a biblical church. Kaingon ko ani ganiha magod kay naminaw ko sa akong silingan ba. By the way, I know I'm living beside a Catholic church nga usarak mi kadupa among diferensya. So karon kusog kayo ang tingog sa trumpa, unya sa gawas akong gate na puno og dahon sa lukay.
Kay karon ilang gi-celebrate ang Palm Sunday, Bendita sa Lukay. So, daghan kayong istorya, himo ko sa message, sa kadungog ko, wala mas Biblia na iyang istorya. Sarpod. Pero kita mga kaigsunan, muna akong giingon, we are members of the Churches of Christ, ug ang atong nga pagtulunan nga batbaton diri mga kaigsunan, naningkamot yuta, and I warn everybody who will stand in front of this pulpit, na ang atong dadon nga pulong, naas Biblia. Dili atong pulong, dili pulong sa mga marites, kundi pulong sa Biblia. So let me start with my introduction and konting kaalaman. Pangutana sa akong kauglingong hunahuna. Nagaingon ang Biblia, God created everything. Muna mo itong pagkampo. Labing makagagahaw mga Diyos, magbubuhat sa tanan ng mga butang. Diba? My first question sa akong kaugulingon, ang panuway, hindi mo nas Ginoo? Kasi ingon, hindi mo nas Ginoo, de. Salamat nga wa kayo mo musakat siguro, wa pag mo kibaw de, has pareha mo nako. As I studied the Bible, niingon diya, God created the angels. From the beginning was God, and God created heavens and earth. So ang heavens, wala ang iyang lugar. Ang tuwas heavens, ang angels. Angels mo iyang gihimo. Pero dito nga angels, tulo ka general sa Ginoo, si General Gabriel, nga mo in charge sa communications, o si General Michael mo in charge gubat, o si General Lucifer mo in charge culture and fine arts, na angels ang iyang gihimo. Pero ang usam kaginan ngan la si Lucifer, ug unya si Lucifer sa iyang pangunahuna. Sa iyang pangunahuna, niingon siya sa iyang kaugalingong pangunahuna nga masikat pa mo ko aning Ginoo. I can even have a throne higher than God. And that is the beginning of the word nga devil. Kay ang anghel nahimong panuway. Pero mabasa ba sa Biblia nga ang Dios mo naghimo og devil? Mga kaigsunan, tanawa sa mabasa sa Isaias Kapitulo 45, versikulo 7, King James Version, kaysa New International Version, wala. Sa New King James Version, niingon, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Muna ingon, di na malalis. Kay naada sa King James Version, sa Isaias, I form light and create darkness. I make peace and create evil. Okay? Ang akong putana na sad, God creates everything. Kinsay naghimo ng kamatayon, death. Is it the devil or God? Kamatayon. Basahon nato sa Genesis chapter 2 verse 15. Sa Genesis chapter 2 verse 15, ningingon siya kang Adan. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. And the Lord God commanded man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge and good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Kung imo gani ng kanon ang prutas sa kahoy sa knowledge, sa good and evil, you will surely die. So death is going to do its job. So kinsa may gisulti ana? Di ba ang Ginoo? Di mo nagikas panuway. Di ba kakabasa sa Genesis ningon, og ang panuway naghimog kamatayon. Wa, ang Ginoo mo'y nag-ingon nga kung imo nang buhaton, you will die. So death was created by God. Diha na sa Garden of Eden. Pero paghimo sa Ginoo sa kamatayon, di pa to kantigong mupatay ang kamatayon. Because death action dependent on unsay buhaton ni Adan. Kay iyong Ginoo, if kung imo gini nang kanon ang prutas
sa tunga sa garden nga akong ingon nga dili kanon, kung imong kanon patyon jud ka. Kay ikaon na nila. So patay. When God speaks, another statement. When God speaks, His words become a law. Sa ito pa, kung ingon ng Ginoo, kung imong kanon, ikaw mamatay, balaod yun as Ginoo, din na mahimong, tayo sayo ko na. Why? Because God is just, He does not change, He is the same yesterday, the same today, and the same tomorrow. God cannot lie. Sa ito pa, ang Ginoo, di mahimong mamakak. Pag ingon niya nga patyon, tikag imo ng kanon, di mahimong mamakak ang Diyos. And God is holy. Di mausab. So when He said to Adam, by the way, Adam, atong nahibawan na Adam means dirt. Gikasyuta si Adam. O si Adam, o sa katao, apan ang tanang tao, ikaw, o ako, gikanta ni Adan. So wala may tao, the Bible did not speak nga dunay laing mga tao nga niabot sa kalibutan, gawas kang Adan unya nanganak sa sila, wala man. So ang tanan nga tao mao nga ako, ikaw, kitang tanan nga di adere anak ta ni Adan. Kay si Adan nakasala man, ang genetics ni Adan is the genetic nga makasasala. That is why when God said to Adam, when you eat it, you shall die, He meant you shall all die, including kita karon. Number 3 statement, man sinned and lost the glory of God. Na mabasa sa Roma chapter 3 verse 9 to 12. Walay tao nga di makasala, ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ang atong mga panghuna-huna, sin is, by the way, no? Sa Bible, magod, si Adan nakasala. Ya, kita, sukat pas gamay pa ko, sala. Saan kong sala? Saan kong sala? Nang namakak nita, sala mo na. Kanang sinsiyos na itong mama atong gikot sa bulsa, sala na. Ba, itong gikawat. Ha? Ang grabiyo sa Ginoo, nung ngawat ko sinsiyo, ni patyong ko. Kitsistabos naman to. Di ba? That's why mo ato nang klarohon. The Bible speak of sin. Sin in the Bible, dili ng sin, marites. Sin, according to the Bible, is rebelde, rebellious, rebelde. Wala na mutuman. Wala na mutuman sa Diyos. That is disobedient. Rebel means disobedience to God. Sa ito pa disobedience, dili na mutahod. Ngunay sala ni Adan. Dili to si Adan ngay nitanaw atong naay naghubo, nakasana. Mo nang patyon siya sa Ginoo, no? He rebelled, meaning he was disobedient to God. Kining disobedient, meaning di na kamutahod ba? I want to illustrate this to you. Ako taga-bukid man ko, tukod ako sa bukid. Sa bukid, namin mga karabaw. Among karabaw, labig laki, among napatambukon, kay kanang karabaw, pisang kusgana. Magdaro ka kanang Laguna ba, kanang dagang isagbot, daruhon na nimo. Among gisuwayan, 5 mi katao, among giguyod ang daro, di may kaupo anang kuanoy. Anong daro di mayroon. Pero ang karabaw, dako kayo. Imo nang idaro, balik-balik ko na bungkag ang kuanoy, ang uma. We are expecting the Carabao to follow. But what happened? One day, nagdaro kasi yung Carabao. Ngayon kag left, arriba, dulog, abaho. Sige kag kuha sa imong Carabao. Initan siguro yung Carabao. Ibalik mong Carabao doog, sungagon kas Carabao. Pirsan mong dagana, kat-kat kas lube. Di na paduuling imong Carabao. The Carabao is not going to follow you anymore. Di ba? The Carabao's purpose, idaro nimo karon di na, gukdo na kas Carabao. So say buhaton sa Carabao. Oh, pagka Domingo, ataro ang Carabao. Gihimong kanang kuan, gihimong sudan. Ngano man? O di naman mutahod ang Carabao. Oh, si Adan dito sa ngunay imong buhaton na Adan. O di naman mutahod. Oh, di yung Ginoo, di ka mutahod, patay. Di ba?
Sa una, ako, doon namin pinangga ang iro, nga si Blackie. Wapo kay iro, ang mga lunggan. Butan to kay iro, tawag ni mo, kuyo ni mo. One day, sumisuod sa iro, gigukod niya ang among manok, niya, iya pag yung gipatay. Di ako inas papa, naungsam to si Blackie pa nga, ang imong hinikta, no, gipatay man. Tsampuang ka ng iro, tawag ka, di naman duol. Nga to, naglain-lain ha. Nagtago dito sa ilawom sa sapa. Kuha sa papas replay. Di na kamutahod. Dito agad, pang! Patay. So kung di na tamutahod, reveal di na ta. Mauna nga ang Ginoo, patay yun kayo. Di naman mutahod. But when we committed sin, the sin means you do not anymore obey God. That's why you deserve to die. That is what God was saying in the Garden of Eden. So karon, maadto na puta, death. Kitsay gao naghisgot ng death. Ang Diyos nag-ingon, Adan, kung di na kayo kamutahod, I am going to kill you. You will surely die. Ang Ginoo mo gingon anak. Ug ingon nga panuway gingon anak, panuway usulti anak. Nga mukaon ka na ang patay. No. God see that. Okay? So kining kamatayon mga kigsunan, ako nang gitunan, doon ay tulo ka klases kamatayon. Kining spiritual death. Kay ang tao manggod paghimo sa Dios sa tao, giumol niya ang tao diha sa yuta ug unya iyang gihuypan. And it become a living soul. Ug gipapuyo niya si Adan ug ang spirit sa Dios diha kang Adan. So Adam was actually the dirt, which is our body, and the soul and the spirit of God. Karon kay di naman siya mutahod, what happened is the Spirit of God, which is the Holy Spirit of God, left Adam. Nilakaw na ang Espiritu, kay di na mutahod. Amo lagi ito, pangtanan ni mo lagi, Brad. Kung di na tamutahod lagi, kay gusto jutan, gusto kita itong siksing na chicks, yung katong, Johnny Walker Blue, yung Espiritu ayaw lagi, maadong juga. So, just like Adam, the Spirit left. Ngunang ingon, mutanang gugukin niya ito, basa-basa ko Bible. Brad, tudlo ko na ko, Brad. Nga naman, libog ko, siya nga naman. Ingong Ginoo. Adam, if you are going to eat the fruit in the middle of the garden, which is the fruit of knowledge, the knowledge of evil, you will surely die. And Eve ate the fruit, give it to Adam, and Adam also ate the fruit. Huwag lagi namatay, Brad. The Bible said, and Adam lived 930 years. Namatay ba sa Adan humagkaos prutas? Namatay ba? Wa mo basa sa Biblia? Wa mo namatay si Adam physically. He lived 930 years. Nanganak pa si Adan ni Cain, ni Abel, ni daghan pa nangapo pa ni Seth, ni hasta abot Noah, di ba? So what was God saying when he said, you will surely die? It means spiritual death. Sa ato pa, ang Diyos, ang Espiritu sa Diyos, wala na, mupuyo ni Adan, ni pahawa na, kay rebelde na si Adan. What happened to a man kung wa na'y Espiritu ang Diyos? Gibiyaan na Espiritu sa Diyos. Dito naman sa naminaw gus maritis nga sirpinte. So di naman siya maminaw sa Diyos, ato siya maminaw dito sa radyo bumbom nga gidala atong kuan, atong ahas nga nganlan natong panulay. Muna ka ng tao karon, di na maminaw sa Dios. Sige nagpaminaw. Lami kay to, Brad. Lami kay tong kuan, Brad, katong shot sa kuan, Brad. Blow dito, tapay hawak nga. Na. Oh. Ato ka maminaw na nga to. Ha? Pero sa pag yung humuta, na. Tanan sinsis nimo. Mabalhin jud ka. And you are not listening anymore to God. I don't want to listen to God. I don't want to read your Bible. Why? Kay mao gina ang tao Ginoo. Sa dihang nilakaw na ang Espiritu, ang tao diha nang panuway na iyang ipaminaw. Ang genetics ni Adan na usab. Ang iyang pangunahuna na usab. Bubitan na sa Romans chapter 3. Wala na itarong ang iyang pangunahuna puros ng gidautan. Kung kukutan no. Ikataw sa inyong anak, ayaw jud ayaw danas gawas, ana lang yung bata sa sulod sa balay. And you know, si Napoleon Bonaparte, I think Napoleon or somebody, king, butang niya mga bata, butang niya sa island, tanaw niya unsa mitabo.
Kasi magtudlo ng bata mga maldito. Magsinumbagay magigihapon dito. Mag-away, inilugay ang ilang they will continue to become greedy. Diba? Why? Because they're mine. Wala kinahanglan tudluan pa. Because ang hunahuna sa tao, ingon ang Biblia, gihimo ang tao nga tarong, pero ang iyang mapunahuna, daotan Jud. Wala nga, ay mo kalibog rong panahuna, kung inyong mabasa din yung YouTube o sa inyong paminaw, sa inyong radyo, nga ang ato ang gobyerno, puro nilang nga daotan. Ano man? Sa man nga, mao may gusto sa tao. Greed, money, power. Mao na mga igsuonan. That's why that is called spiritual death. Ang ikaduha is physical death. By the way, gisultig yun ng Kristo. Di ba hinumdo mo? Dahil gustong kuyog ni Kristo, ningon siya nga, Ginoo, kuyog ko nimo. Mapil ko sa inyong grupo. And Jesus said, sige, sa time pa sa, let me bury my dead. Kaya namatyan di ay. Di ba? Kasi tubag ni Kristo. Let the dead bury their dead. Pakalubong mo ko ng patay o patay. Yes, magkakigsunan. Kaya ang taong walay espiritu sa Diyos, sa tubangan sa Diyos, o sa kataong patay. How makaluluoy atong matagbuan aning kalibutan na pagkadaghang patay gasuroy-suroy. Because ang ilang espiritu, wala diha ang Diyos. Daghang mga spirits na nila, spirits ni Tanduay, spirits sa bad spirits. So death, there are two kinds of death, spiritual and this is physical death. Muna ang atong introduction mga kaigsuonan. Napag-yun. Last, sa akong introduction. Let's talk about blood. Kay kining redemption, it's about blood. Blood, this is important. Ingon sa Leviticus 17, 13 ngadto 14, the life of every creature is in the blood. Ang kinabuhi sa tanan nga mga creatures, animals o human being, kanang plants, wa man ay blood, ang animals, kita, kingdom, the life is in the blood. Munang ingon siya, o kamo mag-aihaw mong mga mananap, patuluan ninyong dugo, ayaw niyo kanan ng dugo, kay ang dugo, anaa dia ang kinabuhi. For life, muna nga animals, gihatag sa Ginoo, because diha sa Leviticus 17:11, ingon siya, for life of the creature I give to you, for atonement, kinibaw dadaan ng Ginoo, nga si Adan makasa, so unsaon maron, gigugman niya ang kalibutan, gihimo niyang tao, niya nakasasala naman ng tao. So gihimo siyang program. In the Old Testament, naghimo siyang balaod. In the Old Testament. Unsaon man, nga di na ko kayo masuko ninyo. Kapag tanaw siya sa tao, gakagot ng gipon sa Ginoo. Patyon, papatay yun mo kayo. Mga, kuhaan yun mo, mga suwail. At ito tas dugo. According to science, blood is life. No blood, no life. Akong iprobar. Kanis Jeep. Ato ning samaran. Diyan siyang pulso. Musirit ning tanan niyang dugo. Ug wala na siya dugo. Unsam siya? Wala na siya kinabuhi. So blood is life. Without blood, there is no life. That is a fact. And science can prove that. All nutrients is in the blood. Kanang atong gikaon, whether gakaon tagbuwad, kinapanan, humba, pasayan, whatever, isud sa imong tiyan. O niya, dugmukon sa imong tiyan. Butangag nga enzyme, etc. Mapunta sa imong tinay. Suyupon sa imong tinay, mapunta sa dugo. O ang dugo, tuyok tibok ni mong lawas o ihatag ang nutrients dito sa imong lawas. That's why there's a saying, you become what you eat. Ay, sige, kaog iro, kamadugay, mahimo kang iro. All sustenance is in the blood. Ang sustansya na to, na mag-agis dugo. Kaya kung wa dugo, wa na ka. All healing is in the blood. Kung nagkasakita, grabe ng sakit, galuyan na ka, nang luspad na ka, dado ka sa ospital, saan ka? Bunuhag dugo. Aron, mamupuan sa dimong aping. Because the nutrients and the healing is in the blood.
The protection is in the blood. Kanang immunity. Bakunahan ta, aron ma-immune ta sa atong ubo. Ay, gatuyok-tuyok ng tambal diya sa imong blood, muhatag og kari aron ang mga virus, ang mga bakterya mamatay sa imong lawas. It's because of the blood. The blood is life. Ako i-provar ninyo, I thought sa gamay pa ko, ang nagdag kinabuhi sa tao, mo ang kasing-kasing. Pero it's not, it's the blood. You know why? Dito sa Amerika, mag-heart transplant na ron. Nanay heart transplant sa Amerika, pwede na kag-ilisdan o lain na kasing-kasing. Awa po ko dungog kasing-kasing si baboy kiilis noon. Pero kasing-kasing niya po sa tao. But you know, in the process, dauton ka kasing-kasing, dadon ka sa operating table, tangtangon ang imong kasing-kasing, pero before na tangtangon, doon na sila yung makina na upadagan sa dugo, ikabit ng imong blood vessels nga to, putlo na kasing-kasing, mula pa itong ice nga to, dagdagan imong dugo, wala kay kasing-kasing, pero buhi ang naging ka. Oh, so after all, it's the heart that makes a man live. It is the blood. And death is in the blood. Ang kamatayon, anaa sa dugo. So, ang Israelites, gikaman, kay nakasa naman ang tao, ang iyahang special nga mga tao nga pinili, nakibaw ta nga ang mga Israelites. So karon, kay makasasala lagi ang tanan, before the New Testament, naghimo og balaod ang Dios. Basahan ninyo sa Leviticus, Deuteronomy, nanam nga balaod. Grabe ang balaod kaniadto. I don't know pila na kalibon, kalimot ako, Brad Jefferson, pila kalibo ka balaod gihatag sa Ginoo? Una na may sa Jewish mismo pero na 613 ka mga balaod. 600 kapin ka balaod. Ultimong makahikap kag patay, nay balaod para ana. Ha? Ultimong sagbot si mong balay, nay balaod ana. Gahimo ang balaod ang Ginoo. Karon, usa sa balaod nga gihatag sa Dios sa mga Israelites. Kay makasasa man gid mo. Buhatan ta mo balaod. Kung makasa mo, nagkagot akong ipon kay nakasa mo, mo na itong buhaton. Buhatag tabernacle, altar, diha, onya, mag-appointag priest. O diyan ang sugod priest, mga pare, mga saserdote, nga tinugyanan, mukha itong mga kaliwat ni Aaron. Butang na to diha. Onya, magdala mo mga offering. Unsay offering? Animals offering. Unsa man na, dato-dato ka, bull, kanang baka nga laki, pwede baka nga nati, pwede sheep, pero pobre ka kayo, pwede na ka magdagpidyon, langgam, o imong maport. Nga naman, ihatag ni mong pare, ihala dito sa tabernacle, ihawon sa pare, aron mga dugo nga, gikan atong mga offering nimo, isablig dito sa altar nga gipahimo sa Ginoo ug unya ang mga tambok ilang dauban ngadto sa langit ug niingon Ginoo, kung kamo makasala kada tuig muna inyong buhaton kay kung inyo nang buhaton pinaagi sa mga pare nga maoy mediator nako og ninyo ang inyong karaang sala last year ako nang hikalimtan mo ni balaod kaniadto. That's the law. So every year, kitang tanan magdatag, unsa tong nagdatag kanding, datag shape na. Ligrihan na to simbahan unta mo pay practice na to no. Puno tong kanding sa baka ba? Ha? Because we will be offering to God. And everybody wants to offer to God to appease God because God was already mad with us. And only blood. Wa maingon ang Ginoo nga pagdag puto sa kamote dire og post tinapanan ba kay pwede na na. Wa man. Ingon ang Ginoo, if there is, without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Hebrews Kapitulo 9, versikulo 20. Sukad pagid sa una mo ng blood, careful kita ng blood. Kay mo na to ng dugo-dugo. Lami kayang ituslog og katong kung na ng kuan, puso. Pero remember, God forbid to eat blood. Why? Because blood is life. O ang blood, gihatag sa Diyos, aron ang pagpaagas sa dugo, maoy, kinahanglan ang forgiveness. Muna ang Old Testament, mao ginasya.
ug under pa ta sa Old Testament karon kinahanglan tagpari. Kinahanglan tagpari kay aron atong tagaan sa ato ang ihawon, aron siya mosulod dito iyang ihawon o iyang isablig dito niya magampo pare. Aron human wa na tay sa maghimo na sa tagsaron to ika o sunod to igabod dalan sa ta. Puyan siguro wa pa ko kabasag ngano ingong Ginoo hurot sa atong baka o kuan anim dugay kay 7 billion na gyud mo ko 7 billion na gyud mo ko bok daga sa atong maihaw ani. So blood is very important. The blood of animal, the shredding of blood, mo kaniadto ang balaod. Okay? Akong giklaro, mo'y balaod kaniadto. Pero wala na ta masakop sa balaod kaniadto. We are now in the new covenant. The new covenant. We are now in the New Testament. We are called New Testament Christians. Unsay nahitabo? Og nang labay ang mga panahon og moabot ang panahon ni hinog ng panahon mo gipaabot sa Dios og gipadala niya ang iyang bugto nga anak nga mao si Kristo aron pinaagi kang Kristo siya mo'y magpakamatay iyahang dugo mo'y iula aron pinaagi sa iyang dugo kamo mapasaylo sa inyong past nga sala karon sala ganiha imong gihimo og sala nga buhatonon pa nimo. Because of Christ's death, this sin will be forgiven. That is the new covenant. That is why mga kigsuunan, mubasa mo sa balang kasulatan diha ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 29 ug 31. Si Juan, remember, John, the son of Elizabeth, igagaw na siya ni Kristo. Di ba? Mabasa na to. Parintim na sila. Second degree ba sila? But John is 6 months older, yes. And ingon si Juan, through him all things were made, without him nothing was made. There came a man who was sent from God, his name was John. He came as a witness to testify concerning the light, which is Jesus Christ. Ipangutana siya sa mga tao, kaya nang baptize ko siya, popular man siya. They ask him, who are you? Are you Elijah? Ingon si Juan, I am not. Are you a prophet? He answered, no. Finally, he said, who are you? Give us the answer to take back to those who sent us. What do you see about yourself? John replied, in the words of Isaiah, the prophet, I am the voice of one calling in the desert, make straight the way for the Lord. Sugi, padako, aron akong hawanan ang agianan kaniya nga moabot pa. O the following day, Juan Kapitulo 29, the next day, John saw Jesus coming towards him. Si Jesus nagpadulong towards them. Naingon siya, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. Pila diferensya silang edad? 6 months lang. Maguwang si John, pero he comes before me. Ingon si John. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. Ayuhan ka na pagsultihan nga si Juan o si Jesus, igagaw sila, unom kabuhan ray diferensya silang edad. Duwa tingal to silang Julin, kay igagaw mas sila. Pero wala naman siya kailan ni Jesus Christ. Ingon siya, I did not know him. But now, pagkakita niya, ingon siya, the Lamb of God. Atong istoryahan, sa Old Testament, unsay i-atone, unsay aron ta mapasaylo ilang nga sa atonement. Oh, by the way, no, paano ito na-discuss? Sa isablig ang dugo sa animals ngadto, dili to da mapurgive imong sila, muwagtang, dili mo wagtang. Muaton lang sa ato panaog sa Binisaya pa na napasipay lang ang Ginoo ba? Napasipay. Ang iyang kasuko, napasipay lang tungkol sa dugo sa mga animals. But this one, Jesus Christ become the Lamb of God. Mao kini ang katong karniro sa Dios, ato ang Dios ni ares kalibutan, gada naghaladaan para sa iyaha, ang iyahang kaugalingon nga lawas. So God died for our sin. So Christ's blood, the perfect offering,
ang tao kinahanglan mamatay to satisfy the penalties of death. For the past, present, and future, kinahanglan ang tao mamatay. Ako na nang gidiscuss diri one of my message before, ang pangutana, kung if God is all-powerful, almighty, kanang wa na lang magpadag anghel, mao ilan sang cross. Diba? Can you still remember that? Kanang wa na lang mukilat. O ngayon, oh, you are forgiven. Kasayon, ginuugugod. Wag yun. Why? Why? Because in the Garden of Eden, He said to Adam, once you committed this, you will surely die. The only way nga dili mamatay ang imong kaliwatan is for you to die. Kung saan may mamatay? Angel? Tao? Tao yun, mga kigsunan. That is why the miracle of the virgin's birth happened. Because ang Diyos decided, for God so loved the world that He gave His one and only Son to come to earth and be born of a woman. Na tao yun. Huwag nahimong tao. 100% tao. Si Jesus, 100% nga tao. Nga imong kusion, sakitan, o imong samaran mo dugo. O, 100% tao. Dito ba ingon, pag samaran mo green mo gawas. No, He was 100% human. But His Spirit, which is Christ, is 100% divine. Muna ang doon ay mga reliyon nag-ingon, si Kristo, tao, aram na si Kristo. Tao labi tao. Pero kita ba mong tao who walks on water? Nakita ba mong tao nga makabanhaw patay? Kita ba mong tao nga patyon mabanhaw? Why? Because His body may be human, but His Spirit is that of God. That's why mga kigsunan, ni ari siya sa kalibutan, aron pinaagi sa iyang dugo ni Kristo. Dili na mo magdag lamb, di na ta magdag bull, di na ta magdag kanding, di na ta mangitag pare, na mo'y magpatunga nato between our offering and God. Jesus Christ, which is the high priest, came and died for us so that all sins, yesterday, tomorrow sins, will be forgiven. Mao kana, Ginoo, ang redemption. Sa una, maglisod ko redemption. In English, mo kunigod, ato binisayon ko no. Kining redemption, lukaton. I don't know pila ninyo kabog dire nga hilig kay pamrinda. I remember in my life, nakapamrinda ko one time, kay doon ako'y amigo ba, nagalisod og mayo, doon ako sing-sing sa akong college ring, sa una diha, University of San Carlos. Anha sa balay, bungi man to, asang lisura nyo mga buyong amlan, tulo na kong anlaw akong mabala, wala nyo malong aglan. To ako'y kanding, gagmay pamsat, sa may ato, nimo dong liyaw, din siya nga, pero medyo hatag kaming kwarta ba kay dako tong kanding akong baligya nya ako bayad nimo. Wa naman jud makaon. Miikog siya ko sa akong misis mo ato dito na joy putangon tari kay murag siya putangon ngutang sa kay tam pamuutang anon nila. So tanaw na ko sa kuring dugay naman kay tong ring nga diha. Lisod nga ito matangtang sa may gamit ani. So una nako ta kuita dumisa ahinsya sa kuan, Magallanes, akong giprinda 550. Prinda. You know what is prinda? Ang imong butang, imong ibilin. Kanang prinda, kuam siya na, kanang legal term, pero Spanish man na, prenda. Pero pag abot ako sa bukid, dito nagdako na ko, naaday word nga, legal nga word nga binisaya. Kaya nga akong papa mo, dawat man tong prinda. Yang maghimo mo na siyang papel. Nga ako day tigsuwat. Ako si Bonifacio Marcial, pinaagi ning maong kasulatan, nagamatuod nga ako. Ang kuan di ay ang legal nga binisaya, nagbaligya niining kasulatan nga palit pagaulian, ha? Akong gibaligya nimo ang akong right, aning akong kalubihan. Baligya ang akong right, palit, pero nay kondisyon pagaulian. Human sa 2 ka tuig nimo nga kutsitsa ning maong yuta, ako dunay katungod sa paglukat niini sa maog yapong kantidad. Walay interes kay ang mga bunga slobe, mga bunga magkawayan imuhan na. So wa ko bayad interes. Pero adto ka sa pawn shop, di man nila kiskisan ni dito sa pawn shop, di man nila po dibaligya. Bayad kag interes.
5% ang buwan. So mo na'y prinda mga kigsunan. Imong gibaligya, unya baliko nimo imong lukaton. And that is redemption nga kigsunan. Pagkasa sa tao nga ganag si Adan, ang iyang kalag, ang iyang pagkatao, tuanas panuway. Ang solusyon is death. Kinahanglan mamatay. Gialibyuha gamay, animals, dugo sa animals, pero wag yung kapasayloan. Muna nga, ingon ang Ginoo, because I love you. I love you. Ako na lang ang magpakamatay so that by my death, your sin will be forgiven. Muna mga kigsuunan, na hinumdum ko sa kasalida about death penalty. By the way, wala na death penalty sa Pilipinas, ha? And I pray that one day we will have death penalty. Aron kaning mga yabag o mga kanang death penalty nago na sa Biblia. Kung rebelde di na mo taho dapat patay. Munang mga kurakot dapat death penalty. One day story about death penalty. By the way, no, the president has the right to pardon. Karon, doon na yung sa katao. Makasasa gyud ka. Yes, makasasa gyud ko. Mao ni mong sa, yes, mao na kong sa. Karon pinaagi sa balaod, ikaw pagahukman sa kamatayon, pinaagi sa electric chair. Pero ang presidente kay Pasko maron, we still have 12 until 12 o'clock in the evening. If the president will call, na dili kay papatay, then you will have a pardon. Muna nga lag-pardon. Iwan kag di ka magkuro ka na. Gatisting na ana na kay butang diya, gitanaw ka, ilang gi-check, lagi kurente. And you're waiting. Kaya pag abot og 11:40, wag yun. 11:45, wag yun. Pag 11:58, ni-ring ang telepono, and then, the president called. Ayaw nag-ipadayon kay he is pardon. Diba? That is pardon. Amo nagyapon. Pero what if you are waiting, and then here comes a person and said to the Judge, ayaw nagpadayon na siya pagpatay. Why? Because ako mo'y magpakamatay para niya. Replacement, ako magpakamatay. Ayaw na nagpatya. Uy, tapakin siya man ka. Ako ang gahimo niya. Ako sad gahimo nimo. I have the right. So ako'y magpakamatay, ayaw na lang na siyang patya. Because when time comes, when all of us will be facing the judgment of God, and God will be putting His wrath upon us. Remember, ang atong punishment is death. Death, lambi ra ba kayong death as defined in the Bible diya sa impierno na ingon, ug adto ka idlunod sa impierno din ang kalayo walay pagkapalong, o ang kainit walay pagkapalong, ug ang mga worms pagkakando ng imong panit nga dili mahurot, ug dili usab sila mga matay, ug magkagot ang imong ngipon sa kasakit, ug magantos ka hangtod sa kahangturan. Wow! And here is Iwan. Maingon ang Ginoo, please, ayaw nagbuhata because I have done my sacrifice so that they who believes in me, who accepted me, will not die, will not perish, will not have eternal punishment, but will have eternal life. So today, as we remember redemption, let us all remember, namatay na si Kristo. Gihimo na sa Dios ang iyahang angay himuon. Aron ang tao nga iyang hinimo o iyang hinigugma, dili unta matumpawak sa kadautan ug moadto dito dapit sa impierno. Kundi aduna untay kaluwasan. Busan ining kabuntagon kung ikaw, you value your life, you value your soul. The day is the day of salvation. Ang gikinahanglan lang ningon si Kristo, ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili paghahukman sa silot. Busan ining kabuntagon kung aduna may gadungog kanato, who values his life after this life, this is the day of your salvation.
Let us follow and obey God. Maayong buntag ug daghang salamat.